Hi guys, this is Alaya Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, may nagtanong sa akin kung may bumabagsak daw ba sa employer's interview. Yung name niya is Direct Concepcion. So mega love shout out sa iyo. Yes po, maraming bumabagsak sa employer's interview. Kasi kapag nag-employer's interview, hindi lang ikaw yung i-interviewin nila. So isang employer, 6, 5 katulong yung i-interviewin nila, and sa 6 na katulong na yun, isa lang yung kukunin nila. Kaya yung 5 dun is bagsak. Kaya maraming mga subscriber ko na minsan nagsasabi na ilang beses, 3 beses na sila may employer's interview, kailan sila matatawagan, kailan nila malalaman na hired na sila. So maraming ganun guys. Kaya kapag talagang employer's interview, bigay mo na lahat kasi yan na lang yung last chance mo para magkatrabaho dito sa Hong Kong. Yun na yung last interview mo. Kaya kailangan bigay-bigay na lahat. Kasi marami ka kakompetensya, hindi mo alam may mas magaling sa'yo. Kaya kailangan galingan mo. Todo mo na talaga lahat. So, awa ng Diyos, lahat ng, hindi naman ako nagkaroon ng maraming employer's interview. Isa lang. Ito lang yung employer's interview ko. Kasi yung isa kong amo doon sa kabilang agency is hinired na ako kaagad. Hindi ako in-interview. Pero, hindi. Nireject ko yun. So, hindi ko rin alam, baka kung doon ako, hindi ako nagtagal kasi nga 6 yung adult and malaki yung bahay, 1/6. Yung bahay nga ng amo ng parents ng amo ko, 1/2 nga lang yan, pero grabe na ang laki. Hirap na yung Indo magtrabaho. Kasama sa 1/2 doon yung labas na garden na isda lang yung nandoon na malapa din. 1/2. Paano pa kaya yung 1/6 na bahay nung babae na adult, 6, my God, buti na lang kamo hindi ako napunta doon. Tas may aso pa. And lahat yun hindi yung magaling mag-English. Siyempre, mga matatanda, hindi naman ganun kagaling mag-English. Siguro nakalbaryo yung buhay ko doon. Kaya, way talaga ni God. Alam nyo guys, naniniwala ako na kapag para sa'yo, kahit hindi mo ipilit, magiging sa'yo yan. Kasi ganun ako dito eh. Talagang, alam mo yung pray lang ako kasi ayoko talaga nung employer na yon. Tapos, kinabukasan may message sa akin yung agency na may interview daw ako, employer's interview. Tapos, yun, nagpe-pray lang ako na sana matino yung interview sa akin, na sana ganyan, basta galingan ko lang. And ayun, pag employer's interview guys, yung kuko nyo dapat maiksi yan kasi may ibang amo na nagtatanong, patingin ng kuko nyo, dapat walang kulay in maiksi. Tsaka yung damit na susuotin nyo sa employer's interview, kung pwede naka-jacket kayo na maluwag, pantalon, gawin nyo. And nung time na yun is summer sa Pinas kasi March katapusan. Pero nagpantalon ako sa bahay and nag-jacket ako kaya naalala yun ng amo ko sa akin, maluwag. And yung buhok ko is tinali ko talaga ng as in ganun talaga. Ayan, nakaganyan kasi nga pinaano ko ng amo. Sabi niya, pwede lumayo ka, tignan namin yung katawan mo. So pinalayo ako sa camera. So muna hanggang dito lang sa tiyan. Buti na lang kamo nung time ng employer's interview. Iniisip ko pa sana nung time na yon na mag-short lang ako kasi nga yung naman, akala ko yung sa taas lang yung titignan hanggang bewang lang. Buti na lang kamo, alam mo yung ko yung instinct ko na magpantalon ako. And yun, sabi sa akin nung una, pwede makita namin yung katawan mo. So, yan, lumayo ako hanggang bewang. Tapos sabi niya, pwede layo-layo pa, hindi namin makita masyado. Nilayo pa ngayon, kailangan yung naglalakad ka, ganyan. So, nilagay ko yung cellphone sa sa sahig, and then naglakad ako, yun, tumalikod pa ako, para akong rumampa. Tapos sabi niya, okay na, sabi niya ganun. Tapos yun, kaya kailangan guys, kayo, naka-outfit kayo na hindi yung pangmalakasan, pero yung alam nyo na decente, nakapantalo, naka-jacket. So, yun, basta galingan nyo lang, and bigay nyo na talaga lahat ng meron kayo. Tapos sinabi ko pa sa amo ko dati, naalala ko, na sabi kasi niya, may anak daw siya, 4 na taong gulang. Sabi ko, pwede akong ituturing kong kapatid yung anak mo, magiging ako sa kanya, magiging ate ako, sabi ko ganun. Tapos, ayun, parang doon naniwala yung yung amo ko. Kasi guys, yung bata nga dito is mahirap kuhanin yung loob. Kaya yun yung dahilan pa, kaya parati nag-break contract yung mga katulong dito. Kaya parang last chance na talaga ng amo ko, pagod na siya sa buhay niya. So yun, ayun, para din ata kami sa isa't isa.
Tapos kagabi, binigyan niya ako ng ano ba yun? Yung radish cake. Yung iluluto mo siya. Parang sa atin, parang tikoy ata. Pero meron siyang shrimp sa loob. Merong karne. Tapos merong radish. Tapos, yun, sabi niya, siya wala. Ako lang meron. Binili niya. Sabi niya sa akin, Happy New Year, Jen, para sa'yo. Tapos, ang ganda ng lagayan. Sabi ko, talaga, binili mo? Tapos, ngumiti ako. Sabi ko, salamat. Kasi, nung nakaraan, nakita niya, binigyan niya ako nun isa, dalawa sa kanya. Pero, mumurahin lang yun nung time na yun, hindi ganun kamahal. Nakita niya na niluto ko talaga, kinain ko yung akin lahat. Wala akong pinalagpas dun. Sa kanila, parang kalahati lang ata yung kinain nila. 3 na sila. Tapos, yung iba, tinapo na namin pagkatapos kasi hindi sila mahilig. Kaya, binigay niya sa akin. So, ngayon, binigyan niya ako. Sabi ko, salamat. And guys, medyo nakonsensya ako. May mali ba ako dito? Sabihin niyo naman sa akin. Kagabi, nandun kami sa kusina. Tapos, nag-uusap sila about doon sa yung nilalagay dito pag nilalagnat. Nire-ref kasi yun. Tawag nun school pad. Tapos, sabi ko, buti na lang kamo, ma'am. Lucky enough, ma'am. Hindi na nilalagnat si Emma. Wala na siyang lagnat ngayon. Halos mag-iisang taon na. Tapos sabi ng amo ko, ay no. Sabi niya ganun. Ano pa naman yan siya? Pagka binati mo yung ganyan, magkakalagnat siya. Sabi ko, hala. Sabi ko ganun. Tapos sabi ko, uminom ka ng maraming tubig ha. Sabi ko ganun sa bata. Kasi nandun din yung bata nung time na yun. Hala, kaninang umaga, pagising, yung amo kong babae yung nilagnat. Diyos ko. Alam niyo yung parang konsensya ko hanggang ngayon. Dala-dala ko guys. Kasi nalulungkot ako. Parang ako yung dahilan kung bakit may lagnat siya. Kasi nga yung bunganga ko. Ako ba? Tapos yun, nilagnat siya. 37.8. So, okay pa. Pero, sobrang sakit siguro ng katawan niya. Sobrang lamya niya kumilos. Tapos, hinatid niya yung bata sa school. Bumalik siya alas 10. Sabi ko sa kanya, hindi pa ako nakalinis ng CR mo. Sabi niya, dito na lang siya magsi-CR sa CR namin dito sa ginagamit ko. So, doon siya nag-CR. Tapos, umalis siya. Sabi niya, kuhanin ko daw yung bata sa school mamaya. Tapos, punta kami sa piano. Ayun. Tapos, umalis siya kasi nagpaayos siya ng buhok. Natapos kami ng bata alas 6 na mahigit. Tapos, pinaliguan ko yung bata. Sabi niya, anuhan ko daw, pakainin ko. Tapos, yun, pinatulog ko na pagkatapos. Kaya anong oras na ako natapos ngayon. Pagkatapos is, yun, nung bumalik siya nung alas 10, okay yung pakiramdam niya, 37.5. So, parang nawalan ako ng konsensya. Okay na. Abaw nitong gabi, bumalik, 38.4 na. Hindi na makakilos yung amo kong babae. Tapos, masakit na yung tiyan. So, andun yung konsensya ko. Kasi ako yung nagsabi nun kahapon na, buti hindi nilagnat. Parang ako yung ng lagnat dito sa bahay. So, parang, yun yung dinadala ng konsensya ko ngayon. Nainis ako. Kaya sa susunod din na talaga ako magsasalita ng ganyan. So, yun. Ko lang. Kasalanan ko, diba? Dapat kung nilagnat siya ngayon, tas hindi ako nagsalita ng ganun, wala akong pakialam dapat. Pero kasi nagsalita ako, parang konsensya ko. Ayan. Parang inaano pa naman nila na may pagka-witch ako. Kasi nga nahuhulaan ko yung kung ano yung next move nila. Ayan. Limbawa, basta nahuhulaan ko guys, kaya sabi ng amo kong lalaki, manghuhula ka ba? Sabi niya gano'n sa akin. Baka iniisip nila witch ako kasi kung anong sasabihin ko nagkakatotoo. Ay, Diyos ko naman, purya gaba. Pero, ewan ko, yung kapatid kong babae, malala yun. Kasi kaaway niya parati yung babae na na alaga niya, 18 years old, tapos maldita. Alam mo yung feeling boss talaga. Sabi niya, sana mahulog ka sa hagdang gaga ka. Sabi niya gano'n, ala Diyos ko, nahulog nga sa hagdan. Ilang beses na yan na kapag nagalit siya, tapos naggaganyan siya, nangyayari. Kaya ayoko ng ganyan. Diyos ko, may witch ba? So, yun, yung employer's interview, maraming time ka dyan na pwede kang bumagsak. Kaya yung chance na meron ka dyan is mga nasa 20% lang. Kaya galingan mo. Guys, pag in-interview kayo ngayong araw, magbilang kayo ng isang araw. Pag walang update sa inyo, ibig sabihin hindi kayo yung pinili. Kasi ako, in-interview ako alas 11 ng umaga, alas 2 alam ko na ako yung pinili. So, kaya yung iba na nagtatanong sa akin, employer's interview ko kanina, kailan ko malalaman kung kailan ako natanggap? So, kapag walang update isang araw nang nakalipas, ibig sabihin nun, hindi ikaw yung pinili. Next time na naman uli, move on. Ganun yun guys, okay? Kasi nga,
mahirap umasa na antay mo na sa akala mo ikaw na yung kukunin tapos may mas magaling pa pala. Kaya bigay mo na yung best mo talaga, the best. Kaya siguro bula-bulahin mo na din. Tsaka dapat basta masayahin ka always. Yung kapag nagsasalita ka ba, dapat alam mo yung nakangiti ka, ganun kasi ako. Tapos basta galingan mo lang. Hindi ko alam kung paano ko. Basta kung alam niyo yun, hindi pwede yung parang tuod ka na kung yes ma'am, I do that ma'am, like that. Hindi pwede ganun. Dapat, yes ma'am, I do that, yes. Ganun dapat. So, lagyan nyo ng buhay. And sana, ayun, maswerte kayo. And guys, may kakilala ako, ano ko siya, kaisang school ko siya. Hindi ko lang alam kung batchmate ko siya or hindi. Pero graduate siya ng teacher. Tapos gusto ko kasi syempre tuwang-tuwa ako, isang school kami, isang lugar kami, tapos nandito siya sa Hong Kong. Gusto ko siyang i-approach pero nahihiya ako kasi nga gusto ko siyang igala kasi bago pa lang siya dito. Pero nahihiya ako kasi nga guys, parang hiyang-hiya siya sa trabaho na meron kami dito sa Hong Kong. Yung pagiging katulong, kinakahiya niya kasi nga graduate siya, licensed teacher siya sa Pinas. So yung profile niya is naka-teacher siya. Tapos katulong siya dito sa Hong Kong, kinakahiya niya, hindi niya sinasabi. Sabihin sa kanya, nasan ka ngayon? Ano trabaho mo? Sinasabi niya, nasa gilid-gilid lang daw siya, ganyan-ganyan. So, hindi niya sinasabi na, ayan, nandito ako sa Hong Kong, ganito. Hindi niya sinasabi. Tapos, alam mo yung pagkain niya, pinupost niya yan, yung parang ina-upload niya na, kaso kanina, yung in-upload niya is yung palaka, yung ulam niya. Parang ako yung nandiri talaga sa palaka, guys. Grabe, hindi ko ma-explain. Ang pangit. Siya, feeling ko hindi rin siya kumakain. Kasi hindi naman kami kumakain ng palaka sa konti lang yung kumakain. Siguro sa buong probinsya namin, 3 piraso, 5 pirasong tao lang kumakain ng palaka. Tapos kanina kinain niya yun. Alam mo yung makita mo talaga sa mukha niya na parang masuka-suka siya. Tapos kumuha siya ng tissue, tapos niluwa niya. Nakita ko sa video. So, gusto ko siyang i-approach, pero nahiya ako na ako yung umuna kasi nga, baka malaman ng mga, ayun nga, kabatchmate namin, iba namin kaano na, yun nga, andito yung trabaho niya, katulad ng trabaho ko. Tapos ako, hindi nag-aral ng college, tapos siya, tinapos niya yung college. So, yun yung medyo na, ako, kahit gustuhin ko man, kasi tuwa ako taga-amin yun. Pero, hindi, walang choice. So, inaantay ko lang na siya yung mag-reach out sa akin. Ayun lang, pero naawa din ako sa kanya kasi yung alam niyo yung tuwang-tuwa siyang ipakita na yung cup noodles yung kinain niya tanghalian. Sabi niya malaki to, ganyan. Yung parang gusto niyang ipakita sa mga tao sa Pinas, especially sa amin na masarap yung buhay niya dito. Pero makikita mo talaga, yung pagkain niya sa tanghali, isang mangkok na maliit na may kanin. Tapos yung karne is sobrang konti lang. At least may gulay. Ako siya, wala siyang gulay. So, ako dito kahit papano naman, bago lang kasi siya, kaya hindi niya alam yung diskarte. Gusto ko man siyang i-reach out, nahiya ako. Kaya antayin ko na lang siya na magsabi. So, ayun lang guys, na-share ko lang. Kasi, parati ko siyang, parang gusto ko siyang i-approach na tayo-tayo lang dito, 'di ba? So, wag na lang. Antayin ko na lang siya. So, thank you for watching and I love you all. Bye-bye.